Si Ko Lee-jin na isang simpleng mag-aral lamang ay palaging binubuli ng kanyang kaklaseng si Yang Han-yul. Lingid sa kanilang kaalaman ay may lihim pala siyang tinatago. Kung sa paaralan nila ay isa siyang pushover na palaging binubuli, sa social media naman ay sobrang sikat niya, may milyon-milyong followers. Dahil sa binubuli siya sa kanilang paaralan ay nakaisip siya na mag-post sa social media, at dahil sa kanyang angking galing sa pag-edit ay nakagawa siya ng isang magandang mukha at dito nabuo ang kanyang screen name na Genie. Dahil dito naging sikat siya sa social media at libo-libong mga produkto ang gustong magpa-endorse sa kanya. Pero dahil peke lamang ang kanyang ganda ay tinatanggap lamang niya ang mga produkto sa pamamagitan ng pagde-deliver sa kanya at siya lamang mag-isa ang kumukuha ng kanyang litrato. Kahit loner siya sa school ay may nag-isa siyang kaibigan at ito ay si Lee Jin-song. Palagi silang nagsasabay kumain sa rooftop at may lihim din siyang pagtingin dito dahil bukod sa gwapo na ay ito lamang ang bukod tanging nakipagkaibigan sa kanya. Palagi din siya nitong pinupuri at sinasabihang maganda at may kamukhang artista kaya naman hindi niya maiwasang matuwa at kiligin palagi. Isang araw ay inaya siya nitong kumain sa labas at nang ayain siya nitong magkaraoke ay hindi siya pumayag kahit na gustong-gusto niyang sumama. Sa kadahilan ng kailangan niyang magpicture bilang Genie sa labas dahil nagsisimula ng magduda ang kanyang mga followers na baka peke lang ang kanyang ganda dahil ni minsan ay hindi siya nagpost nang nasa labas siya. Kaya naman nang ayain siya ng crush niyang kumain sa labas ay pumayag siya kahit risky na mabuking siya. Pagkaalis nito ay bumalik kagad siya sa resto at nagbihis bilang Genie saka siya nag-selfie. Pagka-uwi niya ay inedit kagad niya ang picture pagkatapos ay pinost na sa kanyang social media. Akala niya ay okay na ang lahat, ngunit nagulat siya nang may mag-send sa kanya na isang anonymous na account na nagsasabing kilala niya ang totoong Genie. Inakala niyang prank lang ang lahat, ngunit nanlamig siya nang makita ang bidyong sinend sa kanya na bidyo niya nakuha niya mula sa likod. Dahil dito ay hindi siya nakatulog at palagi siyang tulala na hindi na niya magawang mapansin ang bully. Dahil sa isang chat sa kanya ng sender na alam ang totoong pangalan niya ay bigla siyang nahimatay. Hindi na rin siya makapag-post ng mga produktong inendorse sa takot na baka ibunyag ng sender ang totoo niyang katauhan, kaya naman kinukulit na siya ng mga may-ari ng produkto na mag-post na. Kaya naman tinanong niya ang sender kung anong kailangan nito sa kanya at sinabi nitong makipagkita daw siya dito sa isang room. Nang naroon na siya ay pumunta doon ang kanyang crush at dahil sa doon sila magkikita ng blackmailer ay inakala niyang ito ang sender at pinaglalaruan lamang siya. Dahil dito ay naghinanakit siya at hindi na niya ito pinansin dahil akala niya ay pinaglalaruan lamang nito ang kanyang damdamin. Kinabukasan ay binigyan siya ng task ng blackmailer at sinabing mag-lipstick daw siya kagaya ng sa inendorse niya bilang Genie kung hindi ay ibubunyag daw nito ang kanyang sekreto. Nang makita siya ng kanyang mga kaklase na nakalipstick ay pinagtawanan siya ng mga ito at dahil nandun ulit ang crush niya ay mas lalong tumindi ang kanyang hinala na ito nga ang nang-blackmail sa kanya. Wala siyang ganang sumakay ng bus pa uwi, ngunit dahil nag-send ulit ng picture ang blackmailer na parang nagsasabing sundan niya ang direksyon ng mga nasa larawan at mahahanap niya ito. Dumating siya sa isang malaking bahay at nang lalabas na sana siya ay gumulantang sa kanya ang totoong blackmailer at ito pala ang kanilang class president. Sinabi nitong nalaman nito ang totoong siya nang minsang mag-post siya sa kanyang account nang nakasuot ng uniform nila at nang makita daw nito ang kanyang cellphone na maraming notifications. Ngunit mas nakumpirma nito na siya nga si Genie nang mismong makita siya nito sa cafe na kanyang pinagkunan ng selfie at pinost bilang Genie. Sinabi din nitong dadating dun sa bahay niya ang nobya niya na ang mismong bully niya na si Yang Han-yul at ang itinuturing na best friend ng kanyang katauhan bilang si Genie, ngunit dahil tuso ito ay pinauwi na siya para mas may thrill daw. Kinabukasan ay dinala siya nito sa isang hindi pa bukas na cafe at inudyok siyang ipakita ang proseso kung paano maging Genie si Ko Lee-jin. Kaya naman nagbihis siya bilang Genie at inedit ang mukha. Sinabi nitong i-post na niya ang larawan, ngunit sinabi niyang maghihintay muna siya ng ilang araw bago i-post ito. Samantala, kahit na alam na niyang hindi ang crush niya ang totoong blackmailer, ay galit pa rin siya dito dahil akala niyang kagaya din ito sa ibang mga lalaki na bastla at mahilig sa magagandang babae dahil chinat nito si Genie. Dahil dito ay hindi niya na ito pinansin pa hanggang sa umalis na ito para mag-transfer. Umiiyak siyang pumunta sa paborito nilang tambayan ng kanyang crush habang umiinom ng paborito nilang milk tea. Hindi niya alam na lihim pala siyang pinagtatawanan ni Ho-in at nang umalis siya ay kinuha nito ang naiwan niyang milk tea at inuwi.
Nadatnan nito ang nobyang si Hanel sa labas ng bahay at nakita nito ang dalang miktea niya, ngunit nang inumin na sana nito ay nagalit si Ho-in at binawi sa siya iniwan. Pagka-uwi ay nag-exercise si Hanyul para mas lalo siyang mapansin ni Ho-in. Nakita din niya ang bagong profile picture nito at nagtaka siya kung sino ang kumuha ng litrato nito. Kahit matagal na sila ng nobyo ay never itong nagpakuha ng litrato sa kanya at ayaw din nitong ipaalam sa mga kaklase na magnobyo sila kaya nagtataka siya kung sino ang nagpicture dito. Palagi din siyang nagpapaganda ngunit kahit isang beses ay hindi siya nito pinuri. Kaya naman nang makita niya ito kasama ang pinakaayaw niyang tao sa school na si Ko Ye-jin na naghaharutan sa rooftop ay matinding selos ang kanyang naramdaman at hindi niya maiwasang pagdiskitahan na naman ang kawawang si Ko Ye-jin. Dahil sa ginawang pagpapahiya sa kanya ni Hanyul ay nag-deactivate si Ko Ye-jin ng account ni Jenny. Naalala niya ang unang beses niyang mag-transfer sa school nila. Mabait pa nun sa kanya si Hanyul at palagi din silang magkasama. Pero dahil nagselos ang kaibigan ni Hanyul sa pagiging malapit nila ni Ko Ye-jin ay siniraan siya nito kay Hanyul at simula nun ay palagi na siya nitong binubuli. Ilang araw ding pinag-isipan ni Ko Ye-jin kung tuluyan na nga bang niyang i-delete ang account ni Jenny at nang i-delete na sana niya ay biglang may nag-transfer sa kanila na kamukhang-kamukha ni Jenny. Alam ni Ko Ye-jin na impostor lamang ito at kahit si Hanyul ay hindi din naniniwalang ito nga ang totoong Jenny. Dahil masyadong kinareer ng Peking Jenny ang kanyang acting ay paniwalang-paniwala ang lahat at sunod-sunuran sa kanya kahit ang kaibigan ni Hanyul na si Suhi. Pumunta si Ye-jin sa bahay ni Ho-in para humingi ng payo at saktong tumawag noon si Hanyul dahilan para marinig ang kanyang boses. Inakala nitong may ibang babae ang nobyo kung kaya't sumugod siya sa bahay nito pero hindi na niya nadatnan dun si Ye-jin. Sinumitan din siya ni Ho-in at pinaalis. Nang gabing yun ay nag-post si Ye-jin sa account ni Jenny ng litratong kinuha niya sa coffee shop kasama si Ho-in at dahil sa mga clues ay inisip ni Hanyul na baka si Jenny ang nasa bahay ng nobyo at na baka si Ye-jin si Jenny. Dahil nagdududa na siya ay pumunta siya sa dating school ni Ye-jin para magtanong kung totoo nga bang dun nag-aaral si Jenny, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon ay nakipag-video call sa kanya si Jenny. Dahil ito sa angking galing ni Ho-in sa computer kung kaya't nagawan nila ng paraan, ngunit dahil may biglang tumawag ay nagpalipat-lipat ang mukha sa screen bilang Jenny at Ye-jin. Dahil dito mas lalong lumakas ang kutob ni Hanyul na si Ye-jin nga si Jenny. Isang araw ay nawala ang kwentas ni Ye-jin at dahil dito ay nireport ito ni Ho-in sa kanilang advisor. Lingid sa kanilang kaalaman ay kinuha pala ito ng grupo ng Peking Jenny dahil plano nilang i-frame up si Hanyul na ninakaw ito. Dahil alam ni Ye-jin na hindi si Hanyul ang kumuha ng kanyang kwentas kung kaya't tinanong niya ang mga ito, at dahil malapit na silang mabisto ay sinisi ng Peking Jenny si Suhi na siyang may pakana ng lahat kung kaya't ito lamang ang lumabas na masama. Dahil dito ay kinuha niya ang fire extinguisher at binuksan ito. Simula noon ay wala nang ni isang gustong makipagkaibigan dito, habang ang Peking Jenny ay nauuto pa rin ang mga kaklase. Nagkaroon din ng confrontation sina Hanyul at Ye-jin at inamin niyang siya ang totoong Jenny. Ngunit galit pa rin sa kanya si Hanyul. Nag-break din si Hanyul at Ho-in dahil hindi na gusto ni Hanyul na siya palagi ang nag-i-effort sa kanilang relasyon. At dahil sa binubuli ng Peking Jenny si Hanyul ay nag-post si Ye-jin sa account ni Jenny na nagsasabing may nagpapanggap daw na siya. Dahil dito ay pinaghinalaan ng mga kaklase ang Peking Jenny na impostor lamang siya. At dahil narinig niya ang pag-amin ni Ye-jin na siya ang totoong Jenny, ay kinuha niya ang cellphone nito ng mag-isila at nag-post ng picture niya sa mismong account ni Jenny. Dahil dito ay hindi na siya pinaghinalaan ng mga ito. Nakipag-usat sa kanya si Ye-jin at binabawi ang cellphone, ngunit hindi niya ito binigay bagkus ay pinagbantaan pa niya si Ye-jin na ibubunis ang lahat. Binasa niya din ang palitan ng mensahe ni Hanyul at Ye-jin bilang Jenny at pinagtawanan ang mga ito. Nang gabi ding yun ay pinalitan ni Ye-jin ang password ng account ni Jenny sa computer niya kaya naman nang magpo-post na sana ang Peking Jenny sa account ay hindi na niya ito mabuksan. At dahil pinipressure siya ng mga kaibigan na mag-post ay nagkunwari na lamang siyang may pupuntahan. Kinabukasan ay nakipagkaibigan ito kay Hanyul at dahil expected na ito ni Hanyul ay sinakyan niya na lamang ang trip nito. Nakipag-usap si Ye-jin sa Peking Jenny at binabawi ulit ang kanyang cellphone, ngunit ayaw nitong ibigay sa kanya at blackmail siya na kung hindi niya ibibigay ang password ay ipapakalat nito ang private video na sinend ng kanyang crush kay Jenny. At dahil hindi niya alam kung ano ang nasa video ay inakala niyang malaswa ito. At kapag ikinalat ito ng Peking Jenny ay masisira ang pangalan ng kanyang crush na isang K-pop idol kung kaya't natakot siya.
Dahil magkakaroon ang kanilang school ng festival ay naisipan ng mga kaklase nilang gamitin ang kasikatan ni Jenny para madaming pumunta sa kanilang festival at maging sikat ang kanilang school. Ito ay dahil akala nila na ito nga ang totoong Jenny. Nang araw ng kanilang festival ay pilit pa rin siyang binablackmail ng peking Jenny na ibigay ang password, ngunit hindi niya ito binigay. Dahil dito ay nilagay nito ang kanilang conversation ni Jin Sung at ang video nito sa projector para ipahiya sana sila dahil yun na lamang ang natitira niya nag-alas kay Jin. Ito ay dahil nakuha na ni Ho In at Hanyul ang cellphone ni Jin sa kanya at nang-aamin na sana si Jin na siya si Jenny sa harap ng maraming tao ay pinindot ng kanyang crush ang video at naiyak na lamang siya dahil hindi pala ito basta na video na maaaring makasira sa imahe nito bilang pop idol. Inamin din nitong gusto niya si Jin bilang sagot sa sulat nito sa kanya na nagtatapat na gusto siya nito. At dahil nabuko ang peking Jenny ay pinagtinginan siya ng mga tao at nang sabihin niyang si Jin ang totoong Jenny ay walang naniwala sa kanya at inisip lamang ng mga ito na nababaliw siya. At nang aalis na sana siya ay binuhusan siya sa mukha ng kumukulong tubig ni Suhee. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay naging sila ng crush niya at nagkabati sila ni Hanyul. Nagkabalikan din si Hanyul at Ho In at pinalitan ni Jin ang pangalan ni Jenny at profile picture nito ng totoo niyang mukha.